Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Colosas, Kapitulo 3. Nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 10 hanggang talatang 17. At susunod ko po ay Efeso, Kapitulo 4, talatang 33, talatang 23 hanggang talatang 32. Ganito po ang siyang isinasaad, Colosas Kapitulo 3, talatang 10. At kayo'y magbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Grego at Hudyo, tuli at dituli, ng barbaro at ng Sita, ng alipin at ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan at kabaitan, ng kababaan loob, ng kamuan at katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, ay magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay nito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. At isusunod po natin ay nasa Efeso Kapitulo 4, nagsisimula po sa talatang 23 hanggang talatang 32. Ganito po ang siyang isinasaad, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng galit o pait at galit, puot, pag-aaway, at paninirang puri
ay inyong alisin pati ng lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa sa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang magiging teksto natin, mga minamahal, ay nasa Colosas Kapitulo 3, talatang 10. Ganito ang isinasaad, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago ng kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. At pagkatapos ay yung nasa Efeso Kapitulo 24, Efeso Kapitulo 4, talatang 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. At meron po tayong isa pang talata na babasahin sa Roma Kapitulo 8, at ito po ay nasa talatang 29. O nais ko pong basahin ay nasa talatang 28 at saka 29 na sinasabi, Roma Kapitulo 8, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sapagkat ang mga nakikilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At idagdag natin siguro ay talatang 30, at yung mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay nilwalhati din naman niya. So ito po ang mga talata at teksto na atin pong binasa. Ang ating magiging mensahe ngayong umaga ay tungkol sa regenerated life o ang mga binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Sapagkat sinabi ni Pablo sa Corinto, ang sino man na kay Kristo Jesus, ibig sabihin, ang sino man sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay bagong nilalang. Mga binago ng Panginoon. Ibig sabihin, they were regenerated through the Spirit of God sa buhay ng mga mananampalataya. At tayo'y nagagalak sapagkat ang ating buhay, simula nang tayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binago. At kung tayo ay mga binago, ay tayo kinakailangang namumuhay na ating idinibihis ang bagong pagkatao. Sapagkat tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Paano tayo naging pinakamahusay na gawa? Sapagkat ang ginawa ng Diyos ay ipinahayag niya ang dakilang katubusan para sa atin. Tayo ay tinubos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kanyang sarili, ng kanyang buhay, pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin upang tayo ay makadanas ng bagong pagkatao.
Sapagkat kinakailangan na tayo ay tubusin, linisin sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at patawarin tayo sa lahat ng ating kasamaan, kalikuan, pagsalangsang sa kanyang mga salita. O kaya nga, tunay na napakahusay at makapangyarihan ang ginawang pagtubos ng Diyos sa atin. It is a glorious redemption through our Lord Jesus Christ, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga hinirang, para sa mga pinili. At ating tatalakayin ang mga bagay na ito sapagkat ito ang mga bagay na ninais ng Diyos sa mga mananampalataya. Na ang mga mananampalataya ay itinalaga ng Diyos. Ibig sabihin lagi nating nakikita yung sinasabi ng Panginoon sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 4, na sa bago pa itatag ang sanlibutan, ay tayo'y pinili at ginawang banal, walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, at yun ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nais ipaalam sa atin ng Panginoon na mayroong pagbabago ang sino man na kay Kristo Jesus. Binago ang kanyang buhay. Binago ang kanyang mga katangian. Dati, kung ating pinag-aaralan, tayo ay masama, liko. At ang kaparusahan ay nasa atin. Ngunit binago yun ng Panginoon. Ang pagbabago niya ay ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Na mismo ang Panginoon sa Kristo ang siyang umako ng ating mga kasalanan. At siya ang namatay doon sa krus sa Kalbaryo para sa atin. Kasama rin tayong nalibing. At nang ibangon ng Panginoon Diyos ang kanyang buktong anak na minamahal, ang Panginoon sa Kristo, kasama tayong ibinangon. At kung tayo ay binangon, meron tayong buhay na walang hanggan at ipinatawad niya sa atin ang ating mga kasalanan. Yan ang pangako ng Panginoon tungkol sa pagbabago. Sapagkat ang lahat ay nasadlak sa kasalanan. Lahat ay nasadlak sa sumpa. Ang lahat ay nasadlak sa kamatayan. At yung lahat na mga minahal ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, ipinatawad sa kanila ang mga kasalanan. Wala na silang kasalanan at sila ay naging ganap sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya yun ang sinasabi na upang maging mga banal. So, ang mga mananampalataya ay hindi na makasalanan, kundi sila'y mga banal. Patulad na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sila'y mga banal. Hindi na sila makasalanan sapagkat sila'y inaring ganap ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Gayon din ang mga taga-Colosas. Gayon din ang mga taga-Efeso. Lagi nating alalahanin, iisa lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At ang nagtitiwala sa Panginoon at sumasampalataya sa Panginoon ay hindi na mapapahamak kailanman sapagkat sila'y binanal
binago. At yun ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang sinasabi ng Panginoon na pagbabago. Halimbawa, katulad na sinabi niya sa Isaiah Kapitulo 65, Isaiah chapter 65, verse 17 at saka 18. Ang sabi dito, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng bagong langit at bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. Ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ito ang tinutukoy ng Panginoon na pagbabago na kanyang ginawa sa buhay ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay ibangon na muli sa mga patay, mula sa mga patay. Sapagkat ang pagbabago ay pinagkit ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay nasa Mateo. Siguro, lagyan nyo ng red pencil yung talatang 28. Matthew chapter 19, verse 28. Lagyan nyo ng tandayan sapagkat bago pa ang Panginoon ay mabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, ay merong tanong si Pedro. Ang tanong niya, sa verse 27, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? So si Pedro ay tinawag. Siya ay mangingisda. At mula sa pantalan, tinawag siya ng Panginoon. At sumunod siya. Sa ang tanong niya, ano ang aming makakamit? Sa bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos upang sumunod sa Panginoong Jesucristo. At ang sagot ng Panginoon sa kanila, at hindi lamang sa kanila, kundi sa atin, na nananalig at sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na sa pagbabago, yung salitang pagbabago sa wika Ingles ay regeneration. May pagbabago, mayroong ginawang pagbabago ang Panginoon. Na lahat ng mga bagay, ibig sabihin, hindi lamang tayo ang babaguhin ng Panginoon, kundi ang lahat ng mga bagay, katulad ng binanggit sa Isaiah, Kapitulo 65, ang langit at ang lupa. Ang langit, babaguhin yan. Ang lupa, babaguhin. Kaya merong pagbabago sa lahat. At pag binago ng Panginoon, hindi na natin masusumpungan o maalala ang mga bagay na mga pinago ng Panginoon. Ang makikita natin ay bagong langit at bagong lupa. At yan ay pag-aaralan natin maya-maya. So, pagbabago ng lahat ng mga bagay. So, tinutukoy dito ng Panginoon, lahat. Kapag uupo na ang anak ng tao, ito ay ang Panginoon sa Kristo, sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. At sabi sa talatang 29, at ang sino man, okay, sinasabi sa mga mananampalataya, ang sino man nag-iwan
ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito ang tinutukoy ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay kung iniibig natin at binibigyan ng halaga ang Panginoon kaysa ating bahay, ibig sabihin ano ang bigat ng ating pagmamahal? Mas mahal ba natin ang Panginoon o mas mahal natin ang mga bagay sa lupa? So ito ang iniahambing ng Panginoon. Pero ang sabi niya ay kung mahalaga sa atin ang Panginoon kaysa bahay, kung mahalaga sa atin ang Panginoon kaysa ating kapatid na lalaki, babae, ama at ina o mga anak o mga lupa. Sabi niya, alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. So dito mga minamahal ay ipinapahayag sa atin ang pamumuhay na binabo ng Diyos sapagkat ang Panginoon Kristo ay binabo ng Diyos 2,000 taon na ang Panginoon, ang sanlibutan. No? Dinangon siya ng Panginoon. He was resurrected from the dead. So, tinutukoy dito na ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon ay mga binago. Sila'y bagong nilalang. Ano ang ibig sabihin ng bagong nilalang? 3 bagay ang unang pag-aaralan natin, mga minamahal. Una ay yung larawan ng Diyos, sapagkat yun ang nais ng Panginoon. Yan ang panukala ng Diyos sa atin. At pagkatapos ay tayo ang siyang tagapagdala ng larawan at wangis ng Diyos. Image bearer. Tayo ang image bearer ng Panginoon. And then conformity. Ibig sabihin ay tayo'y naayon sa larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, para maunawaan natin yung sinabi ni Pablo na sino man na kay Kristo Jesus ay bago nilalang sapagkat yun ang ninais ng Panginoon. Sa Genesis, Kapitulo 1, talatang 26, ay nang lalangin niya ang tao, ay sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapamahalaan o pamamahala sa lahat ng isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So ito ang pagnanais ng Panginoon na kaya siya lumalang ng tao ay upang maging kanyang larawan at maging kanyang wangis. So, ang ginawa ng Diyos ay nilalang si Adan. Mula sa alabok, mula sa putik, ay ginawa niya si Adan. At nakita ng Panginoon na ito ay maganda, maayos. Kaya hiningahan ng Panginoon ang ilong ni Adan at siya'y naging buhay na kaluluwa. Ano ang larawang iyon na ninanais ng Panginoon? Ang larawang iyon ay tulad na sinasabi sa binasa nating teksto,
Nasabi dito sa Kapitulo 4 ng Efeso, talatang 24, ang sabi niya, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan sa katotohanan. Yon ang wangis na sinasabi dito. Magbihis ng bagong pagkatao na ilalang ng Diyos sa katwiran at sa kabanalan. So makikita natin dito na ang larawan ng Diyos na kanyang ninanais ay kabanalan, to be holy. And then, ang sumunod ay katwiran, righteousness. At yung sinasabi sa Colosas, Kapitulo 3, talatang 10, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan ng dumalang sa Kanya. So dito ay pinagkalooban ng kaalaman ang mga mananampalataya. Kaya sabihin ni Pablo, ang sinumana kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, ibig sabihin ay ipinatawad sa Kanya lahat ng Kanyang mga kasalanan at binigyan ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. At yun ang sinabi sa Isaiah, sa Ezekiel, Kapitulo 36. So sila ay mga bagong nilalang na nagtataglay ng kabanalan. Kaya ang tawag ni Pablo sa mga taga-Colosas, mga banal kay Kristo. Sa mga taga-Efeso, mga banal kay Kristo. At sila ay nagtataglay ng katwiran. Inari silang matwid ng Diyos. Pag sila inaring matwid, ibig sabihin wala na silang anumang kasalanan. Itinatawad na sa kanila. At ang mga mananampalataya ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Nagsisi sila. At ipinatawad ng Panginoon. At inari silang magaganap. At sabi sa Colosas ay sila'y binago sa kaalaman ayon sa larawan ng dumalang sa Kanya. Meron siyang kaalaman. Ang mga mananampalataya. Ito ang ginawa na pinakamahusay na gawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat ano nangyari? Nalalangin niya si Adan, nagkasala. Pinagbawal ng Panginoon ang pagkain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya sabi ng Panginoon, binigyan na siya ng babala, pag kayo kumain yan, ay ikaw ay mamamatay. Naniwala si Adan kay Satanas. At kumain si Eva at saka si Adan. Yun ang pagkahulog nila sa kasalanan. Kaya ang mga mananampalataya ay nadamay. Sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Matindi yun. Kamatayan. So lahat ng tao ay kamatayan ang kaparusahan. Pero ang Diyos, siya'y mayaman sa awa. Siya'y mayaman sa awa at hindi takila ang kanyang pag-ibig. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Binigay niya. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito ang siyang sinasabi ng Panginoon na
ang sino mang sumasampalataya sa Panginoon ay may pagbabago. Sapagkat sila'y ipinanganak sa Espiritu. At sila'y nasa Espiritu. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, ang dakilang gawa ng Diyos para sa ating katubusan. Kaya nga dito ay tinutukoy na upang patuloy tayong sumunod sa Panginoon sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay tayo'y pinagkalooban ng kanyang banal na Espiritu. Kahit ang mga mananampalataya ay mga tagadala ng larawan at wangis. Tayo ang image bearer. Yung larawan ng kabanalan sa atin nakikita. Bakit? Sapagkat ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Binanal tayo ng Diyos. So ang pamumuhay natin, mga minamahal, ay kabanalan. Doon nakapokus yung ating kaisipan sa kabanalan. And then yung katwiran, sapagkat tayo ay inaring ganap ng Diyos. Pinatawad sa atin ang mga kasalanan. Wala na tayo kasalanan. Kaya ang tawag sa atin ay mga banal. And then meron tayong kaalaman sa Diyos. Na ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. At upang tayo ay mamuhay ng tagumpay sa ibabaw ng lupa, may pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu na siyang aalalay, magiging kaaliwan natin, sapagkat dito sa lupa, maraming miserable buhay. Miserable. Kaya halimbawa lang yan. Ang daming tahanan na nawalan. Ang tao ay nawalan ng kabuhayan. Nawalan ng tahanan. Inagos ng tubig. Meron niya, kumisan, pag nakita niyo sa social media, multi-million na bahay tinangay ng rumaragasang tubig. O kaya ay tinamaan ng kidlat. Miserable yun. Pero ang mga mananampalataya, kahit mawala ang ilang bagay, tinutulungan tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu upang tayo ay tulungan. Kaya mga mananampalataya, they are regenerated, pinanganak na muli. Hindi dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi doon sa langit. Sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ito, laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So, ang mga mananampalataya ay mga nasa Espiritu. At magagawa nila na hubarin ang lahat ng mga bagay na nag-aanyo ng kasamaan. At ibihis ang bagong pagkatao. Dito nga sa Efeso ay sa Colosas ay tinutukoy dito ano yung mga bagay na kinakailangang ibihis. Sabi sa verse 10 ay kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman
ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. So tayo ay nilalang ng Diyos na may bagong pamumuhay. Nilalang. So ano ang mga bagay na dapat alisin? Sabi sa talatang 24, sa Efeso Kapitulo 4, talatang 24, sabi dito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Tapos, kung ito'y maibibihis natin, huhubarin natin ang lumang pagkatao. Ano yung mga lumang pagkatao na nasa atin? Tingnan natin yung ating sarili. Na ang sabi dito, kaya't pagkatapos, itakwil ang kasinungalingan. So ang kasinungalingan na dati-dati ay ginagawa natin, itakwil na yan. Sapagkat tayo ay pinanganak sa Espiritu at tayo nasa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Yun ang ating kinakailangang ginagawa. Kasinungalingan. Kaya ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan. Huwag nang magsasalita. Ito'y tumutukoy lamang sa mga binago ng Diyos. Hindi natin maasahan na ang lahat ng tao ay magsasalita ng katotohanan sapagkat sila'y mga sinungaling at iyon ang ating dating pamumuhay. Mga sinungaling, pinanganak tayo sa kasalanan. Kaya ano magiging bunga nun? Sinungaling! Kaya mga magulang, minsan pag nagsinungaling yung kanyang anak na maliit, tuwan-tuwa ka. Uy, magulang na si Toto yung magsinungaling. Yun ang lahi. Pero sabi sa banal na kasulatan, tayo ay binago na ng Panginoon. Tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo'y mga bahagi sa isa't isa. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay kabilang kay Kristo sapagkat iisa lang ang katawan ng Panginoon. Lahat ng mga mananampalataya ay kabilang sa katawan ng Panginoong Kristo. At sila ay kinakailangan gumagawa at nagsasama sa isa't isa na lumalakad ayon sa kabanalan at sa katotohanan. Talatang 26, sabi dito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Maaari tayong magalit. Walang taong hindi nagagalit. Pero iba ang galit ng mananampalataya. Nagagalit siya sa kasalanan, pero hindi siya nagkakasala. Yan ang sinasabi ng huwag lubugan ng araw ang ating mga galit na sinasabi dito. Sapagkat sabi sa talatang 26, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Kasi pag nanatili ang galit, diyan dadating ngayon yung kasalanan na namumuhi, siya'y nanlalait. So, palalim ng palalim hanggang sa pag lumubog na yung galit na yan, papatay na ng tao yan. Galit. Yan ang nagiging bunga. And then yung talatang 27, sabi dito, at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Noong mga nakaraan na Lord's Day natin, ay binanggit natin yung nasa Colosas, Kapitulo 2, tungkol sa
pag-aalis ng sandata ng Panginoon sa mga dyablo. Sabi dito sa talatang 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Ibig sabihin, ang dyablo ay wala nang kapangyarihan sa atin. Wala na. Dati ay tayo nasa ilalim ng kapamahalan ng dyablo. Pag sinabing, ganda nyo, nakawin, ganun ang mga kasalanan, mamumuhi sa kanyang kapwa. Pero wala nang kapangyarihan ang dyablo sa atin. Inalisan na ng kapamahalaan ang dyablo para sa atin. At yun ang siyang tinutukoy ng banal na kasulatan. O kaya nga, ang magagawa lang ng dyablo ay maging katulad siya ng ngayon, umaatungan na tinutokso tayo para tayo magkasala. Yan ang sinasabi. Pero ang sabi niya, huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabubuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Anumang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa katitibay ayon sa pangangailangan upang ang inyong na ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Pag tayo ay gumagawa ng masama, napipighati ang banal na Espiritu. Sapagkat ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Siya'y nananahan sa atin. Kaya siya'y nananahan sapagkat ginawa tayong banal. Ang Diyos ay hindi maaaring manahan sa masama, kundi sa mga mananampalataya na nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. At siya ay nananahan sa atin. Hindi lang siya nananahan, sumasa atin siya. At mananatili siya sa atin hanggang sa walang hanggan. Sapagkat siya ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sabi dito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Sa bawat mananampalataya ay mayroong tatak. Yan ang sinabi sa Efeso, sa Kapitulo 1, talatang 13. Ang sabi dito, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So may tatak. Yun, hindi natin nakikita sapagkat ang Diyos lamang ang nakakakita noon kung ano yung tatak na yun. Pero alam natin, meron tayong tatak ng katubusan. Iniligtas tayo at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga dito ay maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi niya sa talatang 31, ito ang ating hinuhubad sa ating buhay. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirampuri ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. At ang bibihis natin ay nasa talatang 32, maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, ay gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Sa Colosas, meron isang bagay dito na
kinakailangan nating tingnan yung nasa talatang 13, kapitulo 3. Ang sabi dito, pagtiisan ninyo ang isa't isa. Bakit? Sapagkat sa buhay ng isang mananampalataya, maraming bagay na nangyayari. Kung minsan, natatangi tayo ng simbolyo ng ating masamang pagnanasa. No? Kung minsan nakakapagsalita tayo ng di tama. No? Tayo, kailangan pagtiisan natin sila. Hindi naman pwede sabihin na hindi mo kapatid yun. Kapatid mo kasi sila'y nasa isang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kailangan ay pagtiisan. Ang ating katawan, maraming sangkap. Dalawa ang ating kamay. Kumisan, ang isang sangkap nakakagawa ng kamalian. Kumisan nga, pag ikay naghihiwa ng karne, minsan pati kamay mo, nadadamay, daliri mo. Hindi sinasadya. Yan ay ibig sabihin na sa relationship with one another, kailangan magtiis tayo. Hindi naman sinadya. Kaya ano gagawin? Siya pa nga ang tutulong para maampat yung dugo. Di ba? Tatalian, lalagyan ng band-aid. Yan. Yun. Hindi sinasadya. Yun ang tinutukoy dito sa banal na kasulatan na pagtiisan natin. O kaya nakapagsalita ng di tama, pagtiisan natin. Pero, ang sabi dito, kung ang sino man ay nireklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Ang nagpapatawad lang naman ang mga mananampalataya. Hindi nyo maasahan ito sa mga di mananampalataya. Kasi, yung nadidinig ko nung araw, pag sila'y sumumpa, yung kanilang itak, itinatagado sa poste ng kanilang bahay. Pag nakita mo yun, ibig sabihin, ay wala nang kapatawaran. Maling katuruan yun. Yun, lagi ko sasabihin ng ama, hanggat hindi nawawala ang tatak na yan sa haligi, walang kapatawaran. Ikas ng ulo. Hindi yun ang itinuturo ng Panginoon. Ang itinuturo, kung tayo'y nagkaroon ng reklamo, magpatawad tayo sa isa't isa. Ito ang sinasabi sa talatang 13. Na magpatawad kayo sa isa't isa o paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Kaya ang sabi ng Panginoon sa talatang 14, at higit sa lahat ng mga bagay na ito, magbiis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. At ang pag-ibig niyan ay pinagkaloob sa ating puso. Sapagkat binago tayo ng Panginoon. So ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, dalisay. At ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. At walang makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan ang pagmamahal. Kaya tayo bilang mga image bearer, tayo ang siyang larawan. Yan ang sinasabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Tayo ang siyang tagapagdala ng larawan ng Panginoon. So anong larawan yung kabanalan? Katwiran, sapagkat inari tayong matwid sa harapan ng Diyos kay Kristo Jesus at kaalaman.
Kaya sabi dito, maging katulad, sabi sa talatang 29 ng kapitulo 8, talata ng Roma, maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkapatid. O mga binamahal, tayo ay binago ng Panginoon. Hindi lamang sa mga bagay na kanya sinasabi, kundi dito pinapahayag niya kung paano na ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay. Alam ba ninyo ang naghihintay sa atin pag dumating ang Panginoon? Ang sabi niya sa Revelation chapter 19 verse 7, sabi dito, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero na inihandaan na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Sa talatang 8 ay napakaganda. Sapagkat sa Revelation chapter 19, ang iglesia ay inihambing sa kasintahang babae na ikakasal sa Panginoon. Ang kasintahang lalaki ay ang Panginoong Jesucristo. Pero pag tinignan natin, ano ang gagawin sa ikakasal na kasintahang babae? At yan ang nasa talatang 8. Sa kanya'y ipagkakaloob na magsuot ng pinong lino. Pero nyo, pinong lino, ibig sabihin, ito'y makintab, sabi sa talata, at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay matutuwid na gawa ng mga banal. So ang kasuotan ito ang ibibigay sa atin. Tayo ay bibihisan ng napakaganda. Kaya tayo, mga dinamahal, sa lupang ito, habang tayo narito na naghihintay sa Panginoon, gawin natin yung itinuturo ng Panginoon na ibis natin ng bagong pagkatao at itakwil ang mga lumang pagkatao. Sapagkat merong naghihintay sa atin na pangako ng Panginoon na tayo'y bibihisan. At yun ay magiging damit natin magpakailanman. Hindi na kinakailan labhan. Alam ba ninyo sa Old Testament, habang ang mga Israelitas ay naglalakbay, yung kanilang damit ay hindi naluluma. Pero yun, naglakbay sila ng 40 years. 40 years. Sa ilang. Eh ano ba ilang? Disyerto. Mabuhangin. Eh yun lamang nakakakit pa tayo sa social media na sunstorms. Abay, yung buhangin, talagang hindi mo na makita yung mga bahay dahil sa buhangin. Pero sabi ng Panginoon, hindi naluluma ang kanilang damit. Yung kanilang sandalyas ay hindi naluluma. Eh ang tatalas pa ng mga bato sa disyerto at maraming buhangin at alikabok. Pero sabi sa hindi naluluma. Eh di mas lalo pang napakakinang, makintab ang magiging damit natin sa walang hanggan. Yan ang nasa verse 8. Magsusuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay matwid na gawa ng mga banal. Kaya habang tayo ay narito, gawin natin ang mga sakdal na gawa na inilaan sa atin ng Panginoon
habang tayo ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga bagay nito ay kanyang ginawa para sa atin. At ito'y sa kalwalatian ng Diyos, para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang karangalan, para sa kanyang patuto, para sa kagandahan ng kanyang biyaya, para sa kanya. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mo pagpalain ito sa aming mga puso, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.